Hindi ka aangat ng mag-isa ka lang. Kasama mo, yung mga officers mo, sila yung nasa likod mo. Tama, oo, wait lang. Tama, na kailangan mo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay baguhan po sa ating channel, ang ginagawa po natin sa U3, atin pong inaanalisa, hinihimay, tinitingnan ang mga argumento po sa isang debate o diskusyon. At kung ikaw naman ay returning subscribers, isa ka sa ating around 73, halos 74,000 subscribers ng Usap-Usap University. Kaya't maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong panonood. And every month, ngayon medyo tumas na naman yung atin pong number ng views. Actually, nasa 1.8 million na po tayo every 28 days. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood at lagi niyong pag-antabay sa ating mga new episodes. Sa ating episode ngayon, dahil still we are in November and it's actually November 30th right now as we are uploading this video. Ngayon po ang birth date ni Andres Bonifacio at kaya meron tayong isang historical debate analysis. Ito nga po, ang debate na ito ay debate sa pagitan ng mga estudyante sa isang schoolmates debate at ang topic is sino ang unang pangulo? Si Aguinaldo nga ba o si Andres Bonifacio? So very controversial kasi alam po natin sa ating pong mga records na si Emilio Aguinaldo po ang ating pangulo according yan sa mga historiador. Pero alam po natin na merong current po na movement, no? And it started, I think, I'm guessing around 15 or 10 years ago na movement ng ibang mga historians that they're saying that Andres Bonifacio should be declared as the first president of the country. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? But before that, dahil ito ay ating university, ang tuition fee po, please click like yung thumbs up dyan. Please pakiclick po para po mas marami pa po ang makakaalam ng ating mga episodes sa U3. And also, please click subscribe din po mga ka-U3 dahil nakakatulong po yan sa atin. Sa atin pong background, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at miyembro din po ako ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Sabayan niyo po ako, panoorin po natin ang debate na ito. Let's go! Hi schoolmates! Sino nga ba ang dapat kilalaning unang Pangulo ng Pilipinas? Si General Emilio Aguinaldo o si Gat Andres Bonifacio? May mga historiador at manunulat ang naniniwalang si Bonifacio ang dapat ituring at kilalaning unang Pangulo ng Pilipinas. Itinatag ni Bonifacio ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK sa layuning mag-alsa at maglunsad ng revolusyon laban sa mga Kastila. Gayunman, nagkaroon ng dalawang paksyon ang KKK, ang magdiwang ni Bonifacio at ang magdalo ni Emilio Aguinaldo ng Cavite. Sa paniniwala ni Bonifacio na siya ay dinaya sa halalan sa Tejeros Convention sa Naik, Cavite, humiwalay si Bonifacio at nagtatag ng sariling grupo na tinawag niyang Haring Bayang Katagalugan o HBK. Ang gobyerno ng HBK ay naghalal kay Bonifacio bilang Pangulo. Samantala, si General Emilio Aguinaldo naman ay nahalal na Pangulo ng bansa nang ang mga pinuno ng katipunan mula sa Maynila at Cavite ay nagsagawa ng isang pulong sa Tejeros, Cavite noong ika-22 ng Marso taong 1897. Noong ika-23 ng Hunyo taong 1898 nang itatag sa Kawit, Cavite ang pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas. At noong ika-23 ng Enero taong 1899 nang itatag sa Malolos, Bulacan ang panibagong Republika ng Pilipinas. Kayong mga schoolmates, base sa mga naisusulat sa ating kasaysayan, sino nga ba ang dapat kilalaning unang Pangulo ng Pilipinas? Si Aguinaldo o si Bonifacio? Schoolmates, sino nga ba ang dapat nakilalanin bilang unang Pangulo ng Pilipinas? Si General Emilio Aguinaldo nga ba o si Gat Andres Bonifacio? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi dahil nga sa ngayon, opisyal na kinikilala si General Emilio Aguinaldo pero ayon nga daw sa ibang historians, hindi daw ito tama. Yes, tama ka dyan, Tresha, at marami ang nagsasabi na tama lang daw ang desisyon ng pamahalaan na ibigay ang pagkilalang ito kay Aguinaldo dahil nga daw hindi ito deserve ni Bonifacio. Talaga namang maraming katanungan sa ating isipan, bakit nga ba siguradong mapag-uusapan natin yan ngayong gabi? Kaya naman, Tresha, para sa ating unang grupo, sila ay naniniwalang si Emilio Aguinaldo ang ating unang presidente. Sila ay sina Ara Jane, Sean Paul at Cristal. Si Emilio Aguinaldo, isang revolusyonaryong Filipino, leader ng militar at isang politiko. Siya ay nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Siya ay naging unang Pangulo ng Pilipinas mula 1899 hanggang 1901. Siya rin ay naging isang presidente ng revolusyonaryong konstitusyon sa Asia. Marami rin siyang pinamunuan ng mga himagsikan laban sa iba't ibang lahi. Kaya naman, sino pa nga ba ang mas deserve na maging unang Pangulo ng Pilipinas? Wala nang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Ang ating namang ikalawang grupo ay naniniwalang si Gat Andres Bonifacio ang dapat kilalanin bilang unang Pangulo ng bansa.
Sila ay sina Shalom, Jovenit, and Doren. Si Andres Bonifacio ay nagpamalas ng angking katapangan. Si Bonifacio ay handang ialay ang sarili niyang buhay para lang mapalaya tayong mga Pilipino sa mapang-abusong kamay ng mga Kastila. Simula pa lang yan, Tresha, pero mukhang magiging maganda at mainit na ang talakayan natin ngayong gabi. Pero schoolmates, hindi lang ang mga debaters natin ang pwedeng makialam sa ating usapin dahil kasama pa rin natin ang mga schoolmates natin from Sauyo High School! Tama ka dyan, Gab, at syempre hindi naman natin dapat kalimutan ang ating mga netizens. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagbibigay ng inyong mga komento. I-like, share, and react ninyo ang inyong mga komento, lalo na sa ating FB page, Twitter, and Instagram accounts na @schoolmates. Dahil ang inyong mga komento ay babasahin namin maya-maya lamang. At sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! So kanina nakita natin ang opening statements ng bawat grupo. Ngayon naman ay maririnig naman natin ang iba pang argumento mula naman sa kanilang mga team members. Simulan natin kay Paul. Maraming achievements na nakuha si Aguinaldo mula sa kanya, simula sa pag-aaral niya sa San Juan de Letran hanggang sa maging opisyal na presidente siya ng Republika ng Pilipinas. Kaya para sa amin, siyang unang presidente ng Pilipinas. Dahil si Bonifacio, mayroon siyang lakas. Pero masasabi na ba, ang lakas ba na ito ay makakatulong sa paggamit ng kalayaan? Kailangan natin ng isang leader na matalino. Matalino na, meron pang lakas. Okay, maraming salamat kay Paul. Binigyan din niya kanina yung educational background ni Emilio Aguinaldo at sinasabi nga niya na hindi lang daw dapat lakas o dahas ang ginagamit, kundi someone who is smart enough for the job. Ano nga naman ang masasabi mo, Doren? Naniniwala kami na dapat tanghalin bilang unang Pangulo ng Pilipinas si Andres Bonifacio sapagkat pinatunayan niya na hindi hadlang ang kawalan ng kaalaman sa edukasyon sapagkat naging matagumpay ang pagbuo niya ng katipunan na siyang naging daan upang mamulat tayo, ang mga ninuno natin, na lumaban upang maging malaya sa kamay ng Espanya. At naging daan din yung katipunan at nagsilbing inspirasyon sa mga sumunod pang bayani upang lumaban. Maraming salamat. Medyo confused ako, no? So far sa two na mga speakers ng each side, I think they may have a misappreciation of the topic. Kasi ang topic is, tingnan nga natin dito ha, sino ang dapat kilalaning unang Pangulo ng Pilipinas? Ang sinasabi ng paksa, sino ang dapat kilalaning unang Pangulo ng Pilipinas? Aguinaldo o Bonifacio? Ang unang question kasi dito is, ano ang dapat na maging batayan sa isang modernong konsepto ng Estado para sa isang Pangulo? Same thing with the government. Kailangan ba ng isang written constitution or unwritten constitution? Kailangan ba natin ng system of control or influence para masabi natin na merong effective na practice of being a president that fits the modern notion of what a president is? Kasi importante po yan, no, na dapat i-define nila ng mabuti. Ano nga bang tinutukoy natin na presidente sa ganito pong konteksto? Kasi at least sa aking pag-antindi, dapat ginagamitan natin ng konting technical na definition ng isang pangulo. Kasi hindi lang naman yan pangulo ng asosasyon, pangulo ng samahan. Ang ating tinitingnan dito is ang pangulo ng pagiging bayan natin. Yung ating particular standard for presidency. So sinasabi dito ng first speaker na dapat daw kilalanin si Aguinaldo dahil siya daw ay mas maraming achievements. Sinasabi din na siya ay matalino, na meron daw siyang intelligence. At sinasabi naman ng first speaker dito patungkol daw sa paggamit daw ng lakas, or I'm not sure, maybe dahas ang gusto niyang sabihin dito. The implication is para sa kanya, hindi sapat yun, yung paggamit ng lakas daw ni Andres Bonifacio. On the other hand, ang sinabi naman dito ng opposition is, ang nakapagpalaya daw sa atin, at least yung nag-initiate ng katipunan ay si Andres Bonifacio, at sinasabi niya na nag-inspire ito ng iba pang mga kababayan natin, iba pang mga movements. So I'm curious really how this debate will go. So far, may hinanap ako na standard na dapat na i-mention itong dalawang side na ito. Dahil mas tinitin ko yung modern concept ng isang gobyerno. Kasi kung meron tayong modern concept ng gobyerno, in my mind, meron tayong modern concept din ng president. Salamat, Doren. Nasabi nga niya na ang revolusyon ni Andres Bonifacio ang nagsilbing seed, kumbaga, o start ng kung ano man ang na-achieve at ng katipunan sa kalayaan na meron tayo ngayon. Ano nga bang masasabi ni Crystal? Si Emilio Aguinaldo ang karapat-dapat na maging unang presidente ng Pilipinas. Bakit nga ba? Para sa akin, nung bata pa lamang siya, kinakitaan na siya ng galing sa pagiging isang magaling na leader ng kanilang panahon. Sa 11 taong gulang ni Emilio Aguinaldo, naging kabesa de barangay na siya ng kanilang lugar. At nung 25 taong gulang siya, kinakitaan na din siya ng pagiging magaling sa kanyang sa pag-handle ng mga
youth movement ng kanilang lugar. Ayon sa isang pahayagan na La Ilustracion Espinola y Americana, si Andres Bonifacio ang unang presidente ng Pilipinas, ngunit sa maraming historians, si Andres Bonifacio din ang unang presidente para sa kanila. Ngunit ang mga nakabati sa pahayagan ay hindi natin masasabi ng mga tama dahil dapat ang pagiging basihan ng isang presidente ay nakatala sa mga dokumento ng isang republika ng Pilipinas. Nakita naman natin mga schoolmates na ang naging labanan dito ay credits o kumbaga ano nga ba ang na-achieve nila bilang mga leader sa kanilang mga youth movement. Pero syempre titignan naman natin to sa ibang anggulo. Jovelyn? Mulat tayo sa katotohanan na si Andres Bonifacio ang namuno sa Katipunan. Siya yung naging supremo, which is yung Katipunan na yun ay isang revolusyonaryong samahan. So itong Katipunan na to, ito yung unang samahan sa bansa natin para kumbaga ipaglaban yung karapatan natin mga Pilipino sa kamay ng mga mapanghusgang Kastila na sumakop sa atin. Hindi naman sapat na oo may opisyal na dokumento para kay Emilio Aguinaldo na siya yung unang tanghaling pangulo. Pero kasi yung kay Bonifacio nakalimbag lang yon sa mga dyaryo. Which is yung mga dyaryo na yon ay sinunog ng mga Kastila dahil nga nagpapalaganap din sila ng Kristyanismo nung time na yon. Maraming salamat, Jovelyn. Nakita naman natin na nag-present sila ng mga facts kung bakit nga ba si Gat Andres Bonifacio or si Emilio Aguinaldo ang dapat tanghaling unang pangulo ng bansa. Pero syempre, unang parte pa lamang yan. Okay, before that, so interesting. Although sa second speaker kanina ng opposition, that may be an assumption, you know. Kasi sinabi niya na sinunog doon ng mga Espanyol yung mga dyaryo. I think that's a very weak argument. Although gusto ko lang po talakayin saglit na yung sinabi. That really struck me sa second speaker ng positive side. Yung sinabi niya ng mga dokumento na the documents would reflect that Emilio Aguinaldo was really the president. So dito papasok yung isa sa aspekto ng pag-analyze ng historical fact sa pamamagitan po yan ng mga documentary evidence. Although I find it strange that the second speaker mentioned about La Ilustracion, which according to her recognizes Bonifacio as the president. From the opposition side, gusto kong makikita dito ang line of argument nila on what should be the basis in declaring someone as president. And pangalawa, the revolutionary movement of Andres Bonifacio, could it be considered as a form of government? Kasi para sa akin, liban sa personality-based ang focus ng debate na ito, I believe na we should explore other criteria in declaring someone as president. Ang ating talakayan, malalaman natin ano nga ba ang pulso ng ating mga netizens mula naman sa ating schoolmate na si Gab. Maraming salamat, Trisha. Siyempre, hindi lang ang mga schoolmates natin dito sa Soyo High School ang merong opinion sa ating topic ngayong gabi kung sino dapat ang kilalanin nating unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pati na rin ang ating mga netizens ay nagpadala ng kani-kanilang mga opinion. Ito ang opinion na pinadala ni Chris Padilla. Dapat ay si Andres Bonifacio dahil si Andres ay handang lumaban sa mga dayuhan, makamit lang ang kalayaan nating mga Pilipino. Okay, you know, like in this kind of comment, handang lumaban sa mga dayuhan, makamit lang ang kalayaan. So can we say then na si Emilio Aguinaldo ay hindi lumaban sa mga dayuhan? Records actually would say, at least sa mga nababasa po natin, na mas maraming naipanalo si Emilio Aguinaldo ng mga labanan bilang isang general at bilang isang leader ng kanyang mga hukbo. So katulad po ng sinasabi ko, mas gusto kong tingnan yung other definition and basis for declaring someone as president, especially if it fits the modern concept of nationhood. Sabi naman ni Christian de Domingo, walang ibang unang naging Pangulo ng Pilipinas kung di si Gat Andres Bonifacio. Siyang isang mayaman at maimpluwensya lang si Aguinaldo kung kaya't maaaring nakuha niya ang suporta ng mga dumalo sa pagpupulong na idinaos sa Tejeros. At panguli, sabi ni Zed Nanref Dindin, si Bonifacio, unang Pangulo ng Revolusyonaryong Pilipinas. Si Aguinaldo, unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Since Republika na ng bansa, yun ang naging This is a very good comment here ng mga ka-U3. Sinasabi dito ni Dindin Fernandez na si Bonifacio ang unang Pangulo ng Revolusyonaryong Pilipinas. At para sa kanya, si Aguinaldo naman ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oh, very nice. Then, if that's the case, sana ito yung nagiging argumento ng dalawa, no? So, that would be way better. That would be way more interesting. So, pwede natin sabihin din, in the debate, so kinakontextualize dito ni Dindin na ang pagiging Pangulo ni Andres Bonifacio is sa revolutionary government. Ang isa naman sa Philippine Republic. And para sa akin, the more interesting debate would be because of these two distinctions. So, ano ang dapat na bigyan natin ng gravity? Ano sa dalawa ang mas may weight sa atin? Ang pagiging Pangulo ng Revolusyon o ang pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? basihan at siya ang legal na unang Pangulo. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga netizens na nagpadala
ng kani-kanilang mga komento. Patuloy lamang po kayong magpadala ng inyong mga opinyon at maaari din po kayong magpahayag ng opinyon nyo sa pamamagitan ng pagboto kung saang team kayo papanig ngayong gabi. Bukod dyan, schoolmates, malalaman natin sino nga ba ang magiging best speaker for tonight. At syempre siya ay pipiliin ng ating mga Sauyo High School students at syempre ng mga schoolmates staff. At ang criteria for judging ay makikita ninyo sa inyong mga screens ngayon. At sa aming pagbabalik, magpapatuloy pa ang mainit na diskusyon dito lang sa Schoolmates! Nagbabalik ang schoolmates. Ayan guys, tutungo na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay kami ni Tresha ng ilang mga katanungan at bibigyan natin ng kalayaan ng ating mga debaters na magbigay at depensahan ng kanilang mga argumento. As with every free flow discussion, pinaalalahanan lang po namin kayo na ang programang ito ay hindi nagdidikta kung ano ang tama o mali. Bagkus, bibigay linaw lang namin kung ano ang opinion ng mga kabataan regarding sa ating naging social issue. Thank you, Tresha. At ito na ang ating unang katanungan. May tuturing bang isang revolutionary government ang KKK na itinatag ni Gat Andres? Ito yung sinasabi po natin kanina na the criteria for declaring someone as president, kinakailangan natin isaalang-alang ang konsepto ng isang modern government. Kinakailangan natin ng form of influence and it should be a national scope at least. Kasi kung ang goal natin sa nationhood, can we say na ang konsepto ba ng Katagalugan ay focused lamang sa area ng Katagalugan or ito ay label na ginamit para sa pangkalahatan, para sa isang nasyon? Gusto kong expound yan ng opposition dahil may mga historians na nagsasabi ng konsepto ng Katagalugan ay hindi limited sa isang particular lamang na local na area, kundi ito ay blanket statement sa pagtukoy sa buong bansa. Nararapat lamang na ituring na revolutionaryong government yung KKK kasi when we say revolution, ito yung term ng pagbabago or yung movement nyo kung paano kayo kikilos para makuha nyo yung kalayaan nyo. Si Andres Bonifacio, hindi siya yung kauna-unahang supremo or yung kauna-unahang naging leader ng Katipunan. May mga iba pang naging leader ng Katipunan, but yung kay Andres Bonifacio, naging matagumpay siya kasi that time, nangyari yung pagpunit ng sedula. Yung pagpunit ng sedula, yun yung naging udyat na yung mga ninuno natin is nakalaya na sa laban sa Espanya. So, I think yung revolutionaryong KKK is naging matagumpay at naging maayos. Ang Katipunan, ito ay isang pambansang samahan lamang. So kung sinasabi nyo na si Andres Bonifacio ang dapat hirangin bilang unang Pangulo ng Pilipinas, hindi yun maaari dahil pambansang samahan lamang ang Katipunan at hindi ito isang republika. Kung isang mang republika ang Katipunan, hindi si Andres Bonifacio ang hihirangin bilang unang Pangulo. Kung hindi, si Diodato Arellano dahil siya ang namuno dun sa Katipunan. Andun yung point na hindi unang naging supremo si Andres Bonifacio. Pero, kaya andun yung point na binigay nila yung pagiging unang Pangulo ni Andres. Kasi, nung term na ni Andres, doon nila nga pinunit yung sedula, which is yung sedula na yon is kumbaga, yun yung nagsumisimbolo na nagpapasakop kayo sa Kastila. Nung pinunit nila yon, ibig sabihin, tumitiwalag at lubos silang umaayaw sa pamamahala ng Kastila sa atin. Eh, nung time na yon, si Andres Bonifacio na yung term niya na yon, which is siya yung namumuno nun. Kaya siya dapat yung unang Pangulo. Kasi ang unang gobyerno rin nun ay yung revolutionaryong samahan ng Katipunan. Hindi lang siya pambansang samahan kasi ang layunin ng Katipunan is makawala tayo sa kamay ng malulupit na Kastila. Pag sinabi nating revolutionaryo, parang naghahangad sila ng pagbabago. Ngunit, hindi nga maituturing dito si Andres Bonifacio na unang Pangulo dahil nga matuturing lamang na una kang Pangulo ng Pilipinas kung ikaw dumagda ka sa mga dokumento. Teka muna. Di ba, kino-question ng mga miyembro o Ang isa sa mga basis ng pagiging Pangulo ay ang paglagda ng documents. I think that's a very weak argument. But now, nakikita natin na sa free flow discussion na ito, mas na-appreciate ko yung stand ng opposition. Na sinasabi nila na it is already a government. No? Hindi lang yan na bastang samahan lamang. Para sa kanila, the fact na nagkaroon ng pag-aaklas laban sa gobyerno ng Espanya, it is already a proof that they're establishing a new form of government. happy ng Magdalo, ang edukasyon o ang natamo sa buhay o yung level sa buhay ni Bonifacio, tama? Ngayon, sinasabi nyo na si Aguinaldo merong sapat na isip, merong sapat na kakayahan para pamunuan ang isang nasyon. Pero hindi sapat yon. Dahil hindi sapat ang may isip ka, hindi sapat ang may kakayahan ka, dapat meron kang puso kung mamumuno.
Yung panahon Okay. kasi nila, panahon nila Aguinaldo at Bonifacio ay iba sa panahon natin. Yung sa panahon natin, aangat ka ngayon sa buhay, kahit mahirap ka, noong panahon nila, kailangan nila ng may talino. Kung ilalagay natin to sa kasalukuyang pangyayari, parang pinapalabas natin na kahit pala hindi ka matalino, kahit pala wala kang kayahan, kaya mo umangat sa buhay. Yung pagiging isang leader, hindi nagiging sukatan doon yung pagiging matalino or yung sa isip mo. Ang pagiging isang leader, nasusukat yan kung paano mo namumulat or kung paano mo nabibigyan ng message yung nasasakupan mo. And pinatunayan In judging someone's leadership, mahirap siyang i-quantify. Kumbaga, hindi mo naman nabibilang kung ano yung influence ng isang tao. I don't think that should be a basis in declaring someone as president kasi in both of their own circles, merong sphere of influence si Emilio Aguinaldo, merong sphere of influence si Bonifacio. If we would just base it on the personality, the characters, I don't think that that's the right basis for someone to declare as president. We have to focus on evidence, we have to focus on chronology. So para sa akin, yun ang isa sa mga tinitin ko pong anggulo sa debate nila. pinatunayan nyo ni Bonifacio kasi yung mga words niya, matatandaan natin na may mga dyaryo silang inilathala, tapos nakalagay doon lahat ng mga sinulat ni Bonifacio, which is naging daan din para mamulat yung mga tao. So, hindi sapat na may ganito ka, kasi dapat may puso ka din. Matatandaan natin na si Bonifacio, handa siyang isakripisyo yung buhay niya para lamang lumaya yung bayan that time. And also, dahil na-mention kanina ng positive side, na si Emilio Aguinaldo ay may intelligence, medyo gusto ko lang din i-point out na si Bonifacio po ay hindi po mangmang at sa akin pong pagkakaintindi sa kanyang buhay while he had a rough childhood, siya naman ay nakapag-educate ng kanyang sarili. In fact, yung Mi Ultimo Adios, kung di po ako nagkakamali, and please, history majors, you can correct me on this, and historians too, na nanonood ng U3, ang pinakauna na translation into Filipino from Spanish ng Mi Ultimo Adios, yung last poem ni Rizal, ay actually si Bonifacio. Siya ang pinakaunang nag-translate nito. Madalas kasi nating nasasabi na si Emilio Aguinaldo, ang meron lamang sa kanya yung talino niya or yung kakayahan niya. Pero nakikita rin kasi, kung titignan mo ng maigi or pag-aaralan mo ng maigi, makikita natin na si Aguinaldo, may sapat din siyang kakayahan or galing or puso para ipakita na mahal niya yung Pilipinas or mahal niya yung mga nasasakupan niya. Kasi katulad nga ng sinabi kanina, at the age of 17 years old and 25 years old, may kagalingan na kakayahan na si Aguinaldo para pamunuan yung mga nasasakupan niya. Okay, before that. The question here is, who should be recognized as the first president of the Philippines? We are not saying here kung sino ang mas magaling na leader o mas magaling na pangulo. Magkaiba yun. That's different from sino ang dapat kilalaning unang pangulo. Oo, matalino nga si Emilio Aguinaldo. Hindi lingid sa inyong kaalaman na si Emilio Aguinaldo, nagpasulso lang din naman siya sa mga kabinete niya. Hindi niya kaya magdesisyon ng siya lang. Hindi niya kaya gumalaw ng siya lang. Kung matalino kayo, di ba sana hindi ka na dumidepende sa iba? Di ba? So, Aguinaldo kasi ang ginawa niya, hindi niya kaya magdesisyon ng hanggat hindi siya binibigyan ng payo ni Baldomero Aguinaldo. So, para natin, matalino siya pero mahina siya kasi hindi niya kayang paglaban, wala siyang tiwala sa sarili niya. So, paano mo masasabi, karapat dapat ka maging leader kung Assumption wala yan, kang tiwala sa sarili mo? Okay. So, ang powerful nung last statement niya. Pero guys, may chance pa kayo to redeem yourselves dahil ito ang second question. Sapat na nga ba ang pagkilalang natatanggap ngayon ni Gat Andres Bonifacio bilang ating bayani? You can Good also question. answer on behalf of Emilio Aguinaldo. Sige, Good Ana question. Jane. Para po sa amin, sapat na po dahil ginawa na po siyang bayani. Tapos, lahat po karamihan po nung mga nagawa niya, marami din naman pong nagawa ng mabuti si Andres Bonifacio. Yung mga nagawa niya, kinilala na. So para sa amin, sapat na yon para maging bayani siya. Para sa grupo ko, hindi. Kasi hindi sapat na nahirangin lang si Bonifacio bilang bayani. Dahil si Bonifacio ay isang leader. Siya yung leader o siya yung namuno sa mga sa nasasakupan niya para mag-move forward, tama? Mhm. Parang sinabi niyo kanina na kailangan magbuwis ng buhay para mapatunayan na isa siyang bayani. Para sa amin, hindi mo kailangang magbuwis ng buhay para mapatunayan mong bayani ka. Hindi mo kailangang magbuwis ng buhay para mapatunayan mong matapang ka. Dahil kung lahat ng bayani magbubuwis ng buhay, kung lahat ng matapang na tao magbubuwis ng buhay, mauubos ang matapang, matitira ang duwag, sino pa ang lalaban? Hindi lang naman kasi ang konsepto ng pagiging bayani is yung pagbubuwis ng buhay. I think that's a weak statement. Ang pagiging bayani ay ang pagsasakripisyo ng iyong buhay na kahit pa sa posibilidad ng kamatayan ay kaya mong ipagtanggol ang iyong bayan. So medyo circuitous yung ganitong line of argument ditong speaker na ito. At eto pa,
sulsol. Kapag leader ka, kailangan hingiin mo ang opinyon I ng like mga that. ibang tao, ng gabinete mo, ng officers mo. Hindi kailangan na opinyon mo lang. Kasi, tandaan natin, hindi ka aangat ng mag-isa ka lang. Kasama mo yung mga officers mo. Sila yung nasa likod mo. Tama, oo, wait lang. Tama, na kailangan mo. Wait lang. Tama na kailangan mo ng opinion ng iba, pero hindi naman tama na yung opinion ng iba na yung sinunod mo. Paano ka? Ikaw yung leader. Hindi, oo, tama, hindi ka mag-aangat ng ikaw lang. Hindi ka aangat nang wala kang kasama. Pero hindi tama na yung halos yung sarili mo, parang nagpaubaya ka rin sa kanila. Ano yung silbi ng pagiging leader mo? Hihingi ka ng opinion para sa gagawin mong kilusan, pero hindi sinabi na mapapasailalim ka sa salita ng mga nasa ilalim mo. Before that, this opposition speaker should have explained more about this. Kumbaga, ano nga bang nangyari? Paano niya nasabi na si Emilio Aguinaldo is a weak leader? Paano niya nasabi na si Aguinaldo ay nasusulsulan? Mas gusto ko na kapag may ganitong assertion, kinakailangan mo talaga i-prove by evidence. So one way of doing this, mga ka-U3, sa mga debate enthusiast po, is sasabihin mo, si Aguinaldo, most of his decisions are sinusulsulan lamang ni Baldomero Aguinaldo. According nga sa libro ni something-something, historian something-something, sinasabi dito na out of 100 decisions ni Aguinaldo, 89% of these decisions ay hindi sa kanya, kundi ganto. Pagiging isang bayani, hindi kailangan na sabihin natin na siya yung kilalaning unang pangulo. Kilalanin man siya o hindi, kung siya yung magaling, siya talaga. Hindi mo kailangan ng titulo, hindi mo kailangan ng mataas na posisyon para masabing magaling ka at totoo kang leader. Ayan guys, maraming salamat. Nagkakainitan na tayo, Trisha. Tutungo na tayo sa ating ikatlong katanungan. Okay. So guys, kung kikilalanin natin si Andres Bonifacio na ating unang pangulo, babaliwalain ba natin ang mga kontribusyon ni General Emilio Aguinaldo sa ating kasaysayan? Matatandaan natin na si Bonifacio, siya yung nagpasimula para magkaroon ng katungkulan si Aguinaldo, kaya nagtatag ng pamahalaan si Aguinaldo, di ba? Kasi nga, nakalaya na tayo. So yung akin lang, hindi sapat yung naging kontribusyon ni Aguinaldo, kasi parang nakukulangan kami, kasi kung matatandaan natin, si Aguinaldo, yung may time na nahuli siya nung general ng Amerika. So, that time, tinanggap niya yung alok ng Amerika na ibibigay niya yung katapatan niya sa Amerika kapalit ng buhay niya. So, parang yung ginawa niya doon, sinuko niya yung bansa para sa buhay niya. Sunod din, nung ikalawang digmaang pandaigdig, yung laban sa Hapon, gumawa na nakakahiyang anunsyo sa radyo si Aguinaldo na nagbibigay siya ng pahayag niya, na nagbibigay siya ng suporta sa Hapon. Yun ba ang matatawag na unang pangulo? Sapat na yung mga nagawa ni Aguinaldo para maging batayan siya, para maging unang presidente ng Pilipinas. Kasi hindi naman dapat natin tignan kung ano yung mga nagawa ng mali, mga bad sides niya, yung mga nangyari sa kanya nung unang panahon, katulad ng mga nakulong siya or what. Hindi sa inyong kaalam. Okay, before that, yeah, that's actually a good point. That should have been exhausted more. Na kahit ano pa ang ginawa mo after quote-unquote your leadership or presidency, that won't change the fact if you're the first to do it. Pwede tayong maghusga sa kung anong uri ng leadership ang meron siya, pero that may not change the fact that he was the first to do it. Na yung KKK, di ba pinamunuan siya ni Supremo, nagkakalat siya sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo, sumali siya ng Katipunan at siya yung naging, kumbaga, leader sa samahan ng KKK sa Cavite. Tapos kung alam nyo rin na nawala yung KKK sa Maynila, kasi dahil nakapasok yung mga Kastila. Kung tatanungin nyo kung bakit nawala yung Katipunan doon mismo sa Maynila, yung Supremo na ngayon namumuno doon. Hindi tapos doon sa Cavite, si Aguinaldo yung tawag dito, yung namuno doon. Syempre, ang sasalubong sa mga Kastila is yung nasa Maynila, yung nasa kapital. So hindi namin sinasabi na hindi sapat yung kontribusyon at karapat-dapat na alisin sa kasaysayan ng Pilipinas yung mga kinontribute ni Emilio Aguinaldo. Pero deserve kasi ni Andres Bonifacio na matawag na unang pangulo ng Pilipinas dahil sa ginawa niya, hindi lang doon dahil sa Katipunan, dahil lang din sa pag-aalay ng buhay. Oo, inalay niya yung buhay niya para sa bansa. Isipin niyo si Aguinaldo, inalay yung Pilipinas para sa sarili niyang buhay. Kanina, yung pagiging leader, hindi naman siya nakabase sa dami ng nagawa mo. Marami kang ang nagawa, yung marami mo bang nagawa, marami bang natulungan? Isa pa, hindi kailangan na sobrang dami ng nagawa mo. Okay na yung onti yung nagawa mo. Ang importante, marami kang natulungan. Tsaka, hindi natin kailangan lagi isipin na
kung gaano karami yung tao na nandyan para sa'yo, lagi mong iisipin kung gaano karami yung totoong tao na nandyan para lagi sa'yo. Tsaka hindi tayo dun magbe-base na onti yung kontribusyon niya, marami yung kontribusyon niya. Marami man o onte, malaki man o onte, ang importante, may naiambag siya. Gaya nga sa 1,000, hindi mabubuo ang 1,000 kung wala ang piso. Maraming quotable quotes sila nasabi, pero eto na, Soundbites. last statement nyo for this free flow discussion. Sa tingin nyo, bakit mahalagang kilalanin si Gat Andres Bonifacio for your case or si Emilio Aguinaldo Yep. bilang unang pangulo ng ating bansa sa panahon? Okay, ito po yung lagi po nating sinasabi sa atin pong pag-a-analyze ng mga debate. Ano yung implikasyon ng mga sinasabi mo? Anong implikasyon ng ating paksa? And bakit kinakailangan natin magkaroon ng necessity for this kind of discussion? Ngayon, Hindi naman sa minamaliit ko si Bonifacio, pero si Bonifacio, kung ibabati natin nung unang panahon, mas lamang ang mga nakapag-aral. Si Aguinaldo, nakapag-aral siya. Si Bonifacio, hindi. Ngayon, kung doon tayo magbe-base, mas lamang si Aguinaldo. Ngayon, bilang kabataan, para sa akin, mas matimbang si Aguinaldo dahil pinapakita niya na yung edukasyon, yun yung susi sa tagumpay. Hindi ko minamaliit si Bonifacio na kapag hindi ka nakapag-aral, wala kang mararating sa buhay mo. Pero kasi, kung ganun yung lagi nyo ipaparating na kahit di ka mag-aral, may mararating ka, kailangan lang maging madiskarte, kailangan lang maging ganito ka, kailangan maging mabait ka, ganito ka, ganyan ka, hindi. Kasi, kunwari, isa kang magaling naman lalaro, darating yung araw na hindi ka na pwedeng tumungtong dyan sa court na yan. Darating yung araw na hindi mo na pwedeng hawakan yung bola na yan. Ano may iwan sa'yo? Yung diploma mo. Kaya mahalaga na may pinag-aralan ka. Dahil kahit saan ka magpunta, hindi mananakaw ang edukasyon sa kahit na sinong tao. Kaya naniniwala kami na si Emilio Aguinaldo ang dapat nahirangin bilang unang pangulo ng Pilipinas. Social equity, democracy. Meron tayo niyan sa Pilipinas, social equity. Pagkapantay-pantay ng mga tao. Eh bakit yung pinsan ni Emilio Aguinaldo, bakit pinagsaalang-alang nila yung walang kaalaman ni Bonifacio? Eh nabubuhay tayo sa may demokratikong bansa. Napakalaking unfair tsaka insulto kay Bonifacio. Siya yung namumuno, kung alam nyo yung detalye sa nangyari sa halalan sa Tejeros. Isang insulto kay Andres Bonifacio na malagay sa pinakamababang kabinete ng tinayo nilang pamahalang paghihimagsikan. Ikaw yung suprenong katipunan. Ikaw yung namumuno dyan. Tapos gumawa kayo ng bagong pamahalaan. Tapos ikaw pa yung nasa lower. Tapos interior director ka lang. Tapos inamulhan pa. Asan yung pagkapantay-pantay? Hindi naman porket wala kang pinag-aralan. Wala ka ng karapatang mamuno. We were talking about kung paano mo papahalagaan at kung paano mo hahawakan yung mga responsibilidad at obligasyon na naipataw sa iyo. syempre napakaraming magagandang punto ang nasabi natin, pero paalala nga lang po ulit, ito ay mga opinion ng mga kabataan. Dapat tingin natin ito para mas magabayan tayo kung paano natin sila i-inspire at mas magagabayan. At sa ating pagbabalik, magpapatuloy pa ang lahat ng mainit na talakayan. Dito lang yan sa School Day! Welcome back, schoolmates! Sino nga ba ang mas mananaig, ang Republika o ang Revolusyonaryo? At para mas lalong painitin ang ating diskusyon, syempre, hindi magpapatalo ang mga schoolmates natin mula sa Sauyo High School! I'm sure napakarami din nilang opinion sa nangyaring talakayan natin. So guys, meron ba kayong katanungan para sa ating mga debaters? Okay, from this side. Ano pangalan mo, ate? Hello po. Shelo, para kanino ang iyong tanong? Sa Emilio. Emilio. Bakit ayon sa mga artikulong nabasa ko, bakit pinapatay ni Emilio Aguinaldo si Andres Bonifacio? Kung sigurado namang siya yung presidente. Base sa mga impormasyong nakalap namin, hindi pinapatay ni Aguinaldo si Bonifacio. Sa katunayan, gusto lang ni Aguinaldo si Bonifacio na ipa-deport sa Pico del Oro. So meaning, parang ang gusto niya lang parusahan. Pero, yung general mismo, yung may gusto na ipapatay si Bonifacio. Kaya walang nagawa si Emilio. Shelo, maraming salamat. Salamat, Ara Jane. So, guys, may tanong pa ba? Okay, before that, so
would that be a proof already of what the opposition was saying na si Aguinaldo nga ay sinusulsulan ng ibang mga general? Kasi kung ikaw ay pangulo, iiral ang general mo kumpara sa own na decision mo. Kasi buhay ng taong nakasalalay. Kung kaya't merong mga writers katulad ni Professor King Cortez na sinasabi na na-EGK si Bonifacio. So, very interesting po yan. And of course, this issue about Bonifacio and Aguinaldo, Bonifacio being killed by the men of Aguinaldo is actually one of the saddest parts of our history and of course, also very controversial. Okay dito? Sige, ikaw ate. Required ba na kapag naging leader ka is may profession ka? Kung kaya mo naman gampanan yung pagiging leader mo, na kahit madiskarte ka lang, di ba nga may kasabihan na daig ng madiskarte yung matalino? So, yung di ba sabi nyo na matalino si Aguinaldo? So, parang ibig sabihin nyo doon na mali yung kasabihan na yon. Noong unang panahon kasi, yung batayan talaga, para maging isang leader, ay kailangan may talino ka. Aanhin mo yung talino mo kung wala kang pagmamahal sa bayan mo. May talino ka, pero yung pagmamahal mo sa bayan mo, isinuko mo lang yung bayan mo para sa sarili mong Wait buhay. Kung tunay na may puso si Bonifacio, bakit nung naluklok siya sa mababang posisyon, tumiwalag siya sa grupo ng tumiwalag siya sa grupo, wait lang, patapusin mo ako. Tumiwalag siya sa grupo, tapos gumawa siya ng sarili niyang grupo na tinawag na Haring Bayan ng Katulugan. Yeah. Hindi siya tumiwalag, na-insulto siya kasi napag-usapan nila na lahat na magiging batayan or lahat na magiging resulta ng halalan na yon is rerespetuhin at gagalangin. Pero umalma yung mga Magdalo or sabihin na si Baldomero Aguinaldo, umalma siya na bakit si Andres Bonifacio porket dahil wala siyang pinag-aralan. Pinag-usapan is pinag-usapan. Tapos nung si Bonifacio na nalagay sa lower, may sasabihin pa kayo, di ba isang insulto na ikaw yung leader ng nangunang katipunan tapos ganon? Okay, thank you debaters. Thank you Kimberly sa isang napakagandang tanong. So, hindi na tayo lalayo. Okay? Sige, para kanino ang iyong katanungan natin? Sa Emilio Aguinaldo side po. Sabi kanina ni Miss Ara Jane na hindi niya gusto na hindi niya ipinapatay si Andres Bonifacio. Sabi niya, ipapa-deport or ipapaalis sa lugar na yun. So ano yung valid reason bakit niya kailangang ipatapon or paalisin sa lugar na yon si Andres Bonifacio? Ano yung pinaka dahilan kung bakit niya ginawa yun sa sarili niyang kababayan mismo? Base din sa mga nakalat naming impormasyon, kaya siya ipapatapon or ipapalipat sa ibang lugar dahil nga si Andres Bonifacio ay nakasuhan ng treason and sedition. Yung treason, yung parang panghihikayat sa mga tao na mag-aklas o lumaban doon sa soberanya ni Emilio Aguinaldo. Kaya siya pinatapon or ipapalipat doon sa lugar ng Pico de Oro. Ayan, maraming salamat sa mga schoolmates natin dito sa Sauyo High School. Sa aming pagbabalik, ilang argumento pa ang ating maririnig, kaya stay with us dito lang sa Schoolmate! Okay, prior to that, did you notice the answer there? The answer was not responsive. Kasi ang tanong, bakit ginawa yun? So, isa sa mga rason na sinabi ng positive side dahil doon sa treason. But then again, the question is, bakit pinatawan ng treason? Is it because na gusto niyang suluhin ang kapangyarihan bilang isang leader? Pwede ba nating isipin na dahil tinik sa lalamunan si Andres Bonifacio kapag magkakaroon ng isang supremo at magkakaroon isang pangulo ng republika at the same time? Welcome back, schoolmates! I'm pretty sure kayo ay talaga namang na-excite sa naging talakayan natin ngayong gabi. Pero ngayon, bibigyan naman natin ang bawat grupo ng 1 minuto para isara ang kanilang argumento. Simulan natin kay Ara Jane. Kami ay naniniwala na si Emilio Aguinaldo ang dapat na maging unang pangulo ng Pilipinas dahil sa edad na 17 years old, siya ay naging isang kabesa de barangay ng kanilang barangay. Siya rin ay naging gobernador, silyo, municipal captain sa edad na 25 years old. Naging unang pangulo ng Pilipinas at naging presidente ng isang konstitusyon na samahan sa Asia. Siya rin ay nakapag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at namuno sa ilang himagsikan laban sa mga Espanyol at Amerikano. Kaya naniniwala kami na si Emilio Aguinaldo ang karapat-dapat na hirangin bilang Pangulo ng Pilipinas dahil mahalaga ang may pinag-aralan at hindi natin pwedeng sabihin na si Emilio Aguinaldo ay walang pagmamahal sa bayan dahil hindi siya mamumuno sa mga laban kung hindi niya mahal ang bayan niya. Hindi niya hayaang masaktan ang sarili niya kung hindi niya mahal ang bayan niya. Kaya sino pa nga ba ang karapat-dapat na maging unang Pangulo ng Pilipinas? Wala nang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Kaya Shalom naman tayo. Anong masasabi mo, Shalom? Ayaw ng mga kasapi ng Magdalo na maluklok sa pinakamataas na pwesto si Andres Bonifacio dahil siya ay mahirap? Dahil siya ay hindi nakatapos ng edukasyon?
Hindi ba't pagdidiskrimina yun? Si Andres Bonifacio ang namuno sa Katipunan. Siya ang nagpaalab sa mga puso ng bawat Pilipino upang maghimagsik laban sa mga Kastila. Si Aguinaldo na itinuturing yung unang Pangulo ng Pilipinas na nagawang palayain ng Kastila. Na minsan na tayong sinakop, pinahirapan, ang itinuturing yung unang Pangulo. Hindi ba dapat si Bonifacio na handang ialay ang buhay para sa bayan niya? Maraming salamat guys. I'm sure marami ding natutunan ng ating audience schoolmates sa nangyaring talakayan. Kaya naman kasama ko ngayon si Rainier. Bro, what's your take on tonight's debate? So ano po, sa natunghayan kong debate ngayon, akin kong nakikita na ang dalawang panig ay kapwa nagbigay ng kanilang kaalaman. Ang kanilang mga natutunan or napag-aralan. Ngunit akin lamang masasabi na ang pagiging presidente ng isang tao ay hindi natin kailangan pag-awayan. Tayo ay nasa moderno ng taon. Ang pagpili ng presidente ay nangangailangan na ng boto ng mga taong bayan. So hindi natin kailangan mag-awayan yung ganyang issues. Yun lang. Ayan, maraming salamat, Rainier. At I don't agree kasi kung meron bang mga kamalian na posible nating makita sa ating kasaysayan, dapat lamang ito na i-correct with further and better evidence. So para sa akin, we should give credit to whom it is due. And kung through documentary evidence, through circumstantial evidence, we may say that indeed Andres Bonifacio should have been declared, we should give him that rightful recognition in my opinion. Kasi nga, di ba, we are doing injustice to his death if that's the case. So sa paniniwala naman na current status quo na si Emilio Aguinaldo ang dapat na maging presidente, so it's just strengthening of the current situation. But us saying na dapat wag ng pag-usapan, I don't really agree. syempre, Tresha, bukod dyan, pipili tayo ng best speaker mula sa ating mga debaters. Ayan. Siyempre, hindi nga naman magiging maganda ang naging talakayan natin tonight kung hindi dahil sa ating mga debaters. Kaya naman palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Woo! Arajane, Sa Arajane. husay ng ating mga debaters, talagang nahirapan tayong pumili ng ating best speaker. Pero guys, Arajane. sino ba sa tingin nyo ang best speaker ngayong gabi? Government side dito. Alright. Positive side. And Tresha, dahil sa kanyang ipinamalas na husay at galing sa pakikipag-debate at mga rebuttals na talaga namang nagpabilib sa atin, ang ating best speaker for tonight ay si Sino nga ba yan? Jovelyn Peralta! Okay. Alright. Yes! Congratulations, Jovelyn! Nasabi kong si Arajane kanina dahil sa ability ni Arajane ng spontaneous speech. Pero, so as to being combative and responsive, sige, I may also agree that Jovelyn should be declared as the best speaker. How are you feeling? Saya. Masaya siya. Ayun, congratulations ulit, Jovelyn. Palakpakan niyo ulit yung mga sarili. At sa ating mga schoolmates naman sa bahay, patuloy lamang po kayong bumoto. Kung sang team kayo papanig, tumungo lang sa aming social media sites at PTVPH and at Schoolmates. Ngayon, Tresha, tutungo na tayo sa punto kung saan magbibigay naman tayo ng ating personal na refleksyon sa nangyaring Ano nga talakayan. ba ang masasabi mo doon, Gab? As a youth leader, Ayan. paano nga ba ang take mo dyan? Ayan, Tresha, bilang isang leader kabataan, napakahirap timbangin o ikumpara ang dalawang individual na talaga namang may mabigat na niaambag sa ating bayan. Hindi ako eksperto sa mga ganitong usapin. Ang aking refleksyon ay ibabase ko lang sa naging talakayan at sa ating naging paghahanda bago ang debate. Si Bonifacio ang ama ng revolusyon, ang unang revolusyonaryo sa Asia na lumaban sa isang imperialistang bansa sa Espanya, at si Kapitan Mio, si Emilio Aguinaldo naman, ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung technicalities ang ating pagbabasihan, kung ang ating konstitusyon ang ating pagbabasihan, talagang si Aguinaldo ang unang presidente ng ating republika. Pero guys, kung mas lalaliman pa natin ang ating pananaw, walang mangyayaring republika kung walang naging revolusyon. Ito ang naging mitya, kaya tayo nagkaroon ng kalayaan. Sabi nga nila, ito ang nagmulat sa ating lipunan. Pero sa huli, bilang isang leader, hindi naman posisyon o pagiging presidente ang magdidikta ng naiambag ng isang tao sa lipunan. Revolusyonaryo o republika, pareho silang leader sa magkaibang paraan. Yun lang. Yun! Thank you, Gab! Kita naman natin na as a youth leader, maraming experiences at point of view nga naman ni Gab tungkol dito sa issue na to.
Okay, mga ka-youth, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Napaka-interesante at very timely kasi nga po, we're uploading this and actually we shot this on November 30th. Ngayon, November 30th, Bonifacio Day po kasi ngayon. Pero overall, sa kanila pong naging diskusyon, I liked it because it has a lot of passion at nagustuhan ko yung pagiging responsive din ng opposition. Although, like what I mentioned earlier, and hindi ko na po masasabi lahat po ng mga comments ko po, dahil it's done in real time. Pero the point there is, what will be our basis for declaring someone as a president? Katulad ng sinabi ko, if we're looking at the modern notion of a nation, we should be looking into what it could be the presence of a written or unwritten constitution. I'm guessing also the idea of being one, also the idea of not raising just a local revolution, but a general and national idea of a revolution against a foreign power. Ang isa din sa mind ko is an actual sphere of influence, at least in the modern nation of a government. Pero pwede rin kasi natin talagang sabihin that there were two kinds of presidents. Yung nga yung na-mention natin kanina sa isang comment sa Facebook na sinasabi na ang Pangulo ng Revolusyonaryong Pilipino ay si Andres Bonifacio. Ang Pangulo naman ng unang Republika ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. We will not have any debates with that. But then again, these kinds of discussions have always been very interesting for me. At sana po sa atin din po mga kababayan na appreciate din po natin na kinakailangan natin ng ganitong mga uri ng diskusyon. Kinakailangan natin magsuri para malaman natin ang ating kasaysayan. At hindi lamang yun, malaman natin ang ating kasaysayan at ang mga leksyon na ito ay pwede natin magamit para sa ating kinabukasan bilang isang bansa. Kaya technically, my future sa history. Ayan, may joke pa ako. Anyway, mga ka-youth, I'm always honored po sa inyo pong suporta. Hindi na po tayo 1.7 million ngayon, 1.8 million views every 28 days. Ganyan po kadami ang nanonood ng Usap-Usap University. Kaya, if you like these kinds of discussions, history debates, high school debates, college debates, mga ka-youth, please don't forget to click subscribe. And also, kung maganda yung video natin ngayon, sana po ay ma-share nyo po sa atin po mga kababayan. Sa Messenger, share nyo po sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, at iba pa. And if you like this video, maganda rin yung video na ito, okay din yung video na ito. Kaya hanggang sa muli po, I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.